Ayun mga par, welcome back to my channel again. Lakad tayo, si Inday ayaw maglakad. Gusto niya manood lang ng ano, gusto niya manood lang ng tawag dito, movie. Ayaw pumunta sa park. Hindi naman pwedeng ngayuan siya sa bahay mga par, kaya si Mrs. naiwan. Gusto rin sana maglakad ni Mrs. kaya lang ayaw talaga ni Inday. Wala kang magawa mga par. Hindi na kagaya ng dati na isang hila mo lang sumasama. Ngayon wala na. So yun, bumuhos nga ng snow kahapon mga par, no? Tumudo. Pero ano lang siya, mabilis na tunaw dahil +2. Natunaw agad yung may kalsada yan, no? Ayan, pero nagkaroon pa rin. Ayan, no? Ayan, sa gilid-gilid. Kasi tuloy-tuloy pa rin eh. Pero pa, ayan, oh, natutunaw siya uli mga par, dahil sa init ng panahon. Yun, oh, ganda, oh. Sheesh, Tacoma, man. Ganda ng Tacoma mga par. Isa dyan sa pangarap natin sasakyan, Toyota Tacoma, yung pickup. Dahil ano yan mga par, panglahatan na, oh. Pwede sa camping, pwede pang pag may snow, wala kang problema, oh. Pag gusto mong kargahan, mayroon, oh. Kumbaga yan yung sasakyan na all-in-one mga par. Pwede mong iakyat-akyat sa mga mga medyo rough road, no? Talaga yung ano niya. Pero syempre ano yan titignan pa kung kaya, dahil pagkakalam ko mga par, mahal yan. Mahal din ang monthly niyan. And para sa akin nga mga par, no, habang nandito ako sa lugar na kung nasaan ako ngayon, ano naman yung ano rito, yung bus, no? Accessible naman yung bus. Kaya wala tayong balak umano ng sasakyan. Baka ngayon hanggang pangarap lang tayo. Yan nga, alam nyo naman yung sitwasyon din natin. Tsaka na kapag nakita nating stable na tayo, sigurado na tayo, yan siguro. Or kung lilipat ng province mga par, ayun, talagang pipilitan ka dahil yung mga bus doon matatagal, oh. Or wala masyadong ano yung bus, hindi accessible yung mga bus doon. Or hindi palaging may bus, mo. Hindi katulad dito sa Scarborough, Toronto mga par, talagang marami. Wala kang problema rito. Pwede kang hindi kumuha ng sasakyan. Kagaya ni Par David Hunsay TV, sa downtown Toronto nakatira. Hindi kumuha ng sasakyan yung mga par, dahil hindi naman kailangan talaga, dahil malapit lang yung trabaho niya, nandyan na siya. Tapos syempre magastos din, dahil syempre yung bi-weekly mo ng sasakyan, ang iyong insurance, plus parking pa, no? Kasi sa condo rin sila nakatira, may bayad yung parking. Malaking gastos, no? Talagang pagka sa downtown ka, no, hindi ano na may sasakyan ka, no? Dahil talaga marami kang babayaran. Pero na siguro kung talagang malaking sweldo mo, marami kang pera. Pero usually hindi mo talaga magagamit siya, dahil kagaya ni Par David Hunsay, no? Par David Hunsay TV, na andyan lang yun, malapit na yung trabaho niya, no? At ng accessible yung subway, may mga bus, marami, no? So malaking tipid, no, para sa kanila yung mga ganon. So isa rin yun sa magandang mga par, no? Magandang diskarte. Nakakuha rin tayo ng diskarte. Pero kagaya nila Par Mark Soria, no, at saka si Par Christopher in Canada, no, kailangan talaga yun nila, dahil nasa sila malayo sila pa par dito, no? Si Par Mark yung nasa Abbott Sports siya, kailangan talaga din sasakyan din. Saka si Par Chris, no, nasa ano ba yan sila, malapit sa Hamilton, Brantford.
Kailangan din talaga ng sasakyan dahil wala namang bus dito. Yun lang ang ano talaga. So tama, pipilitan ka kumuha dahil kung hindi ka kukuha, ano mga pare, matagal ka makauwi. And imbis na malapit ka lang, tatagalan ka. So talagang depende rin sa sitwasyon mga par. Ayun, walang tao rito sa park, no, kasi mahangin. Tingnan natin yung temperature mga par. -3, feels like -3 mga par. Mahangin. Wala rin naglalaro ng mga bata, kaya ayaw ni Inday lumabas. Sabi niya sa akin, tignan ko raw kung mayroong mga naglalaro. Sabihan ko raw siya. Mga ganito mga par, malamig pa. Walang mga bata na gusto maglaro. Ayaw ng mga magulang din nila. So mainit naman. Ayun, mainit naman, pero wala, pahinga sila ngayon. And mayroon silang, sila Inday, mayroon silang ano mga par, March break. 1 week, no? Ewan ko lang kung sa buong Canada yan. Siguro sa buong Canada siguro. Dahil napanood ko rin yung ano ni Ma'am Ina, no? Si Ma'am Ina Andolong, si Luna, yung anak nila, may ano rin, March break din. 1 week na pahinga. Kaya malaking bagay sa mga bata rin dito, no? Mayroong ganun, pagpahinga sila. So ayun mga par, no? Ikot-ikot na tayo rito. Pag ano tayo, may snow rin. May mga ano rin, no? Paano? Pero madali lang tunawin to. Madali lang to tunawin mga par. Pag tuloy-tuloy rin yung tumaas yung ano, temperature. Wala na to, tunaw na to. Medyo hangin dito banda. Saan tayo pagpeso rito na hindi tayo maano, mahagip ng hangin. Delikado rin to, madulas. Ano? Ganun din. So yan pala mga par, no? Nabalitaan nyo rin ba yung mga par, yung BC12 ngayon? Nakapanood ko lang din sa vlog ni Ma'am Ina kagabi. Kasama niya si Atornilo Dansalan mga par. Tinapik nila yung Bill C12 kasi daw ano na mga par, no, yung pasado na sa Senado. Kumbaga ang ano na lang mga par, sa isang pirma na lang, no, kailangan para maging batas na, no, para maging ano na, magamit na ng IRCC yan mga par, no. So siguro alam mo naman yun siguro yung Bill C12, no, yung BC12. Inaano nila, tinatry nilang maipasa mga par, at naipasa na nga, no, ayon dun sa vlog nila Ma'am Ina. Kung hindi nyo napanood mga par, panoorin nyo, no. Kakwentuhan niya doon or kausap niya doon, interview niya si Atty. Lo Dansalan, isang immigration lawyer mga par dito sa Canada. So yun, panoorin nyo. Kagabi pinanood kong buo mga par, no? Talagang tinapos ko siya. So ayun nga doon, na-approvehan na sa Senado dito mga par, at isang pirma na lang, no? Ano yung sabi nila, Governor General yung pipirma, no? Para maging ano na talaga mga par, maging ano na yan, batas na, no? At magamit na nila, no? At ayun nga doon din kay Atty. Lo, no? Ano yan, power yan, no? May power yung ano, yung yun nga, yung IRCC na kung nilang i-cancela yung mga ano mga par, yung mga permits o mga visa, no? Ayun, panoorin nyo doon sa interview mga par, para talaga maintindihan ninyo kung ano talaga yung Bill C12, no? At may mga vlogs din si Ma'am Ina niyan, mga previous vlog niya. Maganda at hindi maganda rin mga par, no? Siyempre para sa akin, no? Maganda rin yun, maayos din yun kasi ano naman mga par, para sa akin, no? Kung wala ka namang tinatago, kung wala ka namang ginagawang masama rito, ba't ka matatakot mga par sa mga ganyan, no? So, para sa akin, hindi ako natatakot dahil patas naman tayo rito, wala naman tayong sinisekreto.
At kahit magsikreto ka rito mga par, malalaman pa rin ng ano yan, no? Yan nga. Ano, yung mga pangarap mo rito na gusto mo mag-stay, talaga mawawala sa'yo yan pagka na ano yan mga par, no? Pagka nahuli ka, no, nalaman ka na may ginawa kang hindi maganda rito, may nilabag ka na rules mga par dito sa Canada. Yan, para yan daw sa mga ano, sa mga yun nga, yung mga employer din daw na yun nga, mga maabuso, nagbebenta, no, marami din yung mga ano mga par, mga issue na yan, no? Makitang balita din yan dito. Yun nga, may kapangyarihan sila, i-cancel lahat, no? Dahil yun nga, yung mga talagang umaabuso or susubok na gumawa ng hindi maganda, yung mga fraud mga par, lalo yung mga fraud, ay magkano sila, magdadalawang isip mga par, no? At syempre kayo, no, na mga gustong gumawa niyan, isipin nyo rin mga par, dahil kayo ang unang maapektuhan yan. Dahil pag kinansela yung inyong visa, di wala na, diba? Wala na, uwi na tayo pag mga ganun, no? Kasi pagka na ano yan, talagang uwian na kasi wala ka ng visa eh. At siyempre nalaman nila na ganun, fraud nga yung pagkakuha mo ng ano, ng iyong permit. So malamang ban ka rito mga par, no? So ganun lang yan, no? Kaya nga talagang honest lang tayo kung ano mang mangyari, kaya nating harapin, no? Hindi tayo natatakot, nangangamba, no? Mahirap yung ganun, baka mahuli, no? Mga ganun mga par ba. Kaya napakaganda na ang pasok mo rito sa Canada ay talagang genuine, no? Legal, no? Legal lahat. Dahil pag kinestyon ka, kunwari lang mga par, questionin ka, tanungin ka, confident ka sa sagot mo, or confident ka na harapin mo lahat yun, no? May lalatag mo kung paano mo nakuha yung visa mo, sino yung employer mo, no? Ganun, wala kang, hindi ka matatakot mga par. Yun yung, para sa akin, yun yung pinanghahawakan ko, no? Mahirap yung ganun, no? Malalaman at malalaman yun mga par. At pag nalaman, tapos lahat yung Canada dream, no? At nakasalalay dyan ang ano sa inyong pamilya mga par, no? Siyempre pagka family kayo, may mahuli lang sa inyong isa, maaaring lahat kayo wala na, no? So napakalaking ano, kaya dapat isipin natin na gano'n, no? Kasi malaking sakripisyo yan, no? Huwag nating isugal yung ano, yung gano'n na huwag nating isugal yung ano mga par, no? Yung ating status dahil lang sa mga gano'n, no? Maging ano lang, maging honest, no, sa lahat, no? Ano man yan, maging honest lang tayo sa lahat. Yun lang mga par, no? So maraming salamat pala, no? Shoutout pala kay Ate Wanel and Kuya Roland, Kuya Mon na Nativina, shoutout. And Nerwak Vlogs, shoutout sa Vancouver, no? Taga Vancouver. So, congratulations pala sa bagong sasakyan nila. Napanood ko, Nerwak Vlogs, yung bago yung ano, yung sasakyan, no? Napakaganda, no? Siyempre Jeffer Palmores, shoutout ang aking St. Alliance family at ang aking Pinoy Tambayan family, no? Sila par Mark Soria, par Christopher in Canada, par David Donsay TV, no? At siyempre mga kaibigan natin sa US mga par, yung ating idol sa basketball, no? Napakalupit, si Fam.Bookers TV, no? At syempre gusto ko lang i-congratulate din si Andrea Jeds TV na may bagong camera, no? Sana all, no? Bagong camera ng DJI Osmo Action 6 Pro 6, no? Sa nilang business, no, na pandesal, no? Kay pandesal ni Ma'am Andrea, no, lumalakas din, no? Kaya ayun, congratulations sa inyong dalawa, no? Talagang masisipag din sila mga par, no? Balik na ako, mukhang hindi magandang panahon, malamig, mahangin eh, no? Maraming salamat sa inyo mga par, no? To God be all the glory. Shoutout po sa lahat, maraming salamat, and we'll see you in my next one. Bye.